Isang magandang umaga mga kababayan, magandang gabi at hapon sa lahat, all over the world. Gusto ko pong talakayin at pag-usapan po natin itong press con ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun na rin ang interview sa kanyang anak na si Representative Sandro Marcos. Dati-rati, ang PBBM, sinasabi niya po na ayaw niyang ipa-impeach or he was giving advice sa kanya pong mga kasamahan sa lower house na wag na pong bigyan ng oras ito pong impeachment. Ito po yung initially, dati niya pong sinasabi. Pero ito pong latest na pa-press con ni Pangulong BBM, mga kababayan, nag-iba po ang ihip ng hangin. Iba na po ang kanyang sinabi at ang dating po nito sa atin talagang desidido na ang Pangulo na ituloy ang impeachment at sinabi niyang wala pang nangyayaring pagsulong ng impeachment complaint noon nung sinabi ko yan. Yan po ang kanyang sinabi. Mga kababayan, ang aking pong tingin dito, sa aking opinyon, ayaw lang po na manggaling kay PBBM yung move na ipa-impeach itong si BP Sara dahil nga meron din po silang pinagsamahan. Nung pong campaign period nung 2022, magkasama sila. So, siguro ayaw niya ring siya po yung manguna sa pagkaka-impeach or pagsulong na impeachment ni Sara Duterte. Kaya sinasabi niya pong pinapatigil niya yung, if possible, wag nang ituloy yung impeachment at pagtuunan na lang ng pansin yung mga mahalagang bagay. Yun po ang sinasabi ng Pangulo. Pero yun nga ang kanyang pahayag to pong press conference just recently, sinabi niya na nung sinabi ko yan, wala pang mga complaints at nagsulputan na nga po yung mga complaints. Nagsimula sa grupo nila Franz Castro at marami pa pong mga groups, civil society groups ang sumunod. So yan mga kababayan. So ang tingin po natin dyan talagang hindi tutol ang Pangulo sa impeachment. At nung tinanong tungkol nga po sa kanyang anak na si Representative Sandro Marcos, sinabi niya na, in-advise niya na gawin niya ang kanyang obligasyon, ang kanyang tungkulin bilang membro po ng House of Representatives na mayroon silang mandato, may tungkulin na dapat gampanan. At yan nga po ipatupad, gaya po nito mga impeachment complaints na dapat talagang trabahuin ng mga lawmakers, mga kababayan. So mga kababayan, talagang desidido na ang Pangulo dito sa pagkaka-impeach ni Sara Duterte. Desidido na, nandyan na, sabi niya, andito na tayo, kaya tuloy-tuloy na. Hindi natin pwedeng makontrol dahil ito ay nasa saligang batas na dapat kung may nag-complaint, may impeachment complaint, dapat aksyonan. Parang ganito po ang sinasabi ng Pangulo. So hindi natin pwedeng harangan dahil ito ay nasa saligang batas at trabaho ito ng mga mambabatas para aksyonan ito. Mga kababayan, nandito na tayo sa most exciting part. Magkakaalaman na ang lahat. At kung matutuloy po ang impeachment, ang trial, abay magpapaliwanag ang nasasakdal. Dapat niya pong ipaliwanag kung sino-sino ang mga taong nababanggit, mga pangalang questionable gaya ni Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pa.
napakarami mga pangalan. Dapat siya magpaliwanag kung saan napunta yung pera kay Colonel La Chica, kay Colonel Nolasco. Saan nila pinunta yun? Magkakaalaman po at mabubuksan ang mga bangko po nila. Malalaman ng taong bayan kung saan nga po nila dinala ang mga perang ito. Mga kababayan, talagang mainit na po ang labanan ng administrasyon at ng Duterte. Ang bintahi po ng Marcos family, sila po ang nasa poder, sila po ang nasa pwesto ngayon. Ito po ang kanilang bintahi. Kaya malamang gagamitan ng Pangulo ng impluwensya. Although he keeps on denying na wala pong kontrol ang Malacanang both sa lower and upper house, mga kababayan. I-focus naman natin kay Sandro Marcos kung bakit, tinanong po siya kung bakit siya ang nauna na pumirma sa pagkaka-impeach ni Sara Duterte sa mababang kapulungan. Alam niyo po, nagsasabi lang ng totoo. Tsaka diretsahan itong si Yang Marcos. Sinabi ni Sandro na, ikaw ba naman sasabihan na huhukayin ko ang iyong lolo at ang kanyang mga labi ay aking ibubudbud sa West Philippine Sea. Mga kababayan, at sasabihan pa niya ng ang iyong ama, ang iyong ina, aking papatayin, yun po bang term na ginamit niya? So, talagang below the belt po ang tama ni Sara Duterte dito. Kaya alam po natin na galit tong Yang Marcos. Sino namang hindi magagalit sa mga ganitong klaseng pahayag na may pagbabanta, mga kababayan? Binabantaan ang pamilya mo, papatayin ang pamilya mo, at hindi ka magagalit. So, inilabas lang ni Sandro Marcos kung ano ang kanyang nararamdaman. Dapat lang na siya manguna dahil gusto niyang mapatalsik. Dahil below the belt ang atake ng ating Vice Presidente sa kanyang pamilya. Kaya dapat lang ang reaksyon nito na siyang manguna sa pagpirma, mga kababayan. Tayo po'y maghintay kung ano pong kalalabasan ng impeachment na ito. Dahil ang articles of impeachment ay umakyat na sa Senado. Hintayin po natin kung meron nga pong impeachment trial na mangyayari o wala. Dahil nga po sa alingas-ngas na sinasabing baka daw po illegal or unconstitutional. May mga iba't ibang point of views, mga opinion po ng mga abogado na naririnig po natin. So, ang magagawa lang po natin is to hintayin. Pero sana naman, magwagi ang tama para sa bayan. Dapat madisiplina ang ating Vice Presidente. Hanggang sa ngayon po, hindi ko po nakikitaan ito ng pagpapakumbaba. Hanggang ngayon, nagpa-presscon na wala naman pong kakwenta-kwenta yung kanyang mga pinagsasabi, mga kababayan. Dapat lang po ito na madisiplina. Hindi po niya bagay at kawawa ang mga Pilipino kung ito ang naging presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya sa mga taong sumusuporta po dyan, nako, mag-isip-isip kayo. Dahil hindi kayo nag-iisip ng tama para sa bayan. So, suportahan mo ang isang hindi makapagpaliwanag sa mga pondo ng bayan. So, suportahan mo ang isang taong nagbabanta, maruming magsalita, napakayabang ang pamilya, may mga records of, EJ case. Ganito bang klaseng leader ang kailangan natin? Ganito ba, mga kababayan? Napaka-cheap naman ng mga Filipinos kung ang Duterte na naman ang ilalagay natin sa pwesto. Tayo hindi nag-iisip. At siguro sinasabi ng ating mga neighboring countries o ang international communities na mga Pilipino ay bobo.
kung siya po ay palarin, well, talagang bobo nga ang mga Pilipino. Sana po ipagpatuloy nyo ang inyong pagsuporta sa ating bayan. At the best thing that we can do is to elect ito pong mga pro-Filipinos na kandidatong senador. Ilaglag po natin ang mga pro-Duterte. Huwag pong iboto ang mga pro-China because China is a threat right now to our sovereignty. Kaaway po natin ang mga singkit, lalong-lalo na po ang mainland China. Komunista po yan. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Huwag padadala sa 500. Wala po yan. Napakaliit na pera. Bibigyan ka lang ng 500, iboboto mo na ang isang maka-China at maka-Duterte na kandidato. Mga kababayan, huwag magpakabobo. Maging matalino. Alam nyo, pag iniluklok natin yung mga magagaling na senadores, mas malaki po ang balik nito sa atin. More blessings na babalik sa atin mga kababayan. Kung ang iniluklok natin sa pwesto ay ang mga matatalino, makabayang mga kandidato para senador. Maging mautak, huwag magpakabobo. Alright, maraming pong salamat. Hanggang dito na lang po.